Kaya bumalentong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong alyado nila ay dahil doon sa tagong yaman, na nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika. At ngayon nga, meron siyang $371 million civil contempt doon sa kaso ng mga biktima ng karahasan ng human rights noong panahon ng martial law dahil ayaw sabihin ni Presidente Marcos kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para magamit, para mabayaran yung $2 billion na award ng mga human rights victims. Ang karamihan ng na-recover ng nakaw na yaman ng mga Marcoses nanggaling sa Europa. Halos wala tayong na-recover sa Amerika kasi ang mga Amerikano mismo sa pamamagitan ng DOJ at ng FBI ang naghanap at hindi nila sinabi sa atin kung ano yung mga ari-arian na nahanap nila. Yan po ang kababalaghan na halos wala tayong nakuha sa Amerika kasi 4 na building na foreclose at mga $5 million lang yung ating nakuha. No? Huwag po natin isipin lahat drama. Ang kabuhayan po ng napakarami natin mga kapatid na mga ngisda nakasalalay dyan sa boro. Kaya wag po tayo gagawa ng mga hakbang na magiging abirian na naman sa kanilang hanap buhay. Dahil mula pong nung nagkaroon tayo ng mapayapang samahan sa China noong panahon ni Presidente Duterte, nakapangingisda na po sila. Pero siyempre, aminin natin ngayon, dahil sa desisyon ng Presidente na gusto niyang awayin ng China, talagang nagkaroon na ng banta dyan sa karapatan ng mga mangingisda. Kaya siguro sabi ng kakampi ni Ontiveros, sige, maggulo na tayo kasi anyway, hindi na magtatagal yan dahil ginugulo na ating Presidente ang relasyon natin sa panig ng Pilipinas at ang China. No? Pero alam mo mga partners, siguro mamaya, ididetali ko sa iyo kung ano yung mga nabasa ko. No? Alam mo kasi, binalikan ko yung sinulat ng aking kamag-anak. Kamag-anak ko kasi ito si dating Senate President Vito Salonga, na kauna-unang chairman ng PCGG. No? Ang teorya ko, kaya bumalentong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong alyado nila ay dahil doon sa tagong yaman, na nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika. At ngayon nga, meron siyang $371 million civil contempt doon sa kaso ng mga biktima ng karahasan ng human rights noong panahon ng martial law dahil ayaw sabihin ni Presidente Marcos kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para magamit, para mabayaran yung $2 billion na award ng mga human rights victims. So binalikan ko kung paano ba ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa Amerika at nalaman ko nga yung 4 na Manhattan buildings kasama na yung Crown Plaza at saka yung Lindenberg property na isinurrender ni Antonio Florendo, no? Na uncle nitong si Stap Anton Lagdameo, no? Anton Florendo Lagdameo, no? Pero alam mo ba, ang aking nalaman doon sa mismo anak ng aking grand uncle, ang Amerika hindi gaya ng Europa. Ang Europa kasi lalo na yung mga Swiss Supreme Court ibinigay sa atin. Yung mga $640 million na nahanap nilang mga deposito ni Marcos Sr. and his family. Kasama na dyan si PBBM. So yan yung ginamit natin pang bigay ng kaunting reparations doon sa mga naging biktima ng karahasan ng martial law. No? Pero sa Amerika pala, iba. Dahil nung naghahanap na doon ang Pilipinas, naghimasok na si Uncle Sam. At ang sabi sa akin, nung anak mismo ni Jovi Salonga, ang mga Amerikano kasi, kapag meron natatanggal ng diktador, sila naghahanap ng mga ari-arian. Anong sumatutan? Ang karamihan ng na-recover ng nakaw na yaman ng mga Marcoses nanggaling sa Europa. Halos wala tayong na-recover sa Amerika kasi ang mga Amerikano mismo sa pamamagitan ng DOJ at ng FBI ang naghanap at hindi nila sinabi sa atin kung ano yung mga ari-arian na nahanap nila. Yan po ang kababalaghan na halos wala tayong nakuha sa Amerika kasi 4 na building na foreclose at mga $5 million lang yung ating nakuha, no? Nung sinalba natin yung property at saka yung sinurrender ni Florendo. At meron din kaunting sinurrender yung mga tantoko, no? Nako, pasensya na kayo. Alam ko lahat kayo nagtatago na at kinakalimutan nyo na yung kasaysayan nyo yan. Pero bubuhayin ko po muli yan. Yan po maging advocacy ko. Nasaan
ang nakaw ng yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko, ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera